Kita nyo na. Meron na naman pinatay. Hindi lang yun. Sinuspindi na din nila yung rights of habeas corpus. Ibig sabihin, pwede kayong arestuhin kahit walang warrant of arrest. Kung sana kung ganun lang eh. Paano patayin din kayo? Tulad doon sa nangyari sa student leader na si Charlie Del Rosario. Isang taon na makalipas, hindi pa rin mahanap yung bangkay. Dad, alam naman po namin yung ginagawa namin at ginagawa lang namin yung tama para sa atin. Tama po dito at nag-iingat naman po kami ni Jesus. Hindi pa si Marcos yung presidente. Panahon niya nagdaan ang kasubukan ng Amerika. Wala siyang choice kung tigilan niya yung kasubukan. Patuloy sa pagkasubukan. No. Jews, hindi po mga tao sa gobyerno. Mga eksperto ng economist na yun. Mga political scientists. Ano ba? Ba't parang realize mo ba dad? Wala pa man akong asawa at mga anak. Wala ba ako sa nagbabayad sila sa mga bagay na talagang sa kanila. Realize mo na dapat mamigay na ang mga tao. Alin mo sa dito mo ko, walang ito. And so it is that as I promised all of you, my countrymen, on that fateful morning of September 23, 1972, when I announced the proclamation of martial law. Hello, magkakagera na ba? Hindi ko din alam kung anong nangyayari. Dad, ano ibig sabihin niya? Gabing-gabi na. Wala na naman yung anak mo. Alam naman niya may curfew. Saan na naman pumunta yun? Hindi ko alam eh. Hindi rin siya nakapagsabi sa akin. Lagi ka namang walang alam. Wala kang kwenta. Oh, patingin ka lang. Anong oras na? Parang wala nag-aalala sa'yo ah. Saan ka ba galing? Jules? Nangyari sa'yo? Jules, salita ka naman. Ah, pinatay sila si Willie. Pinatay nila ang kaibigan ko. Sino kaibigan sa Bicol? Anong gagawin mo doon? Wala tayong kakilala ko mag-anak doon ah. Mami, kakilala ako doon. May kaibigan ako doon. Sino kaibigan? Saan ba naging kaibigan? Sa kilusan? Sa organisasyon? Ano, kaibigan mo NPA? Parang militar naman tumagtanong eh. Mama, laki na ako. Alam kong ginagawa. Saan ka sabi pupunta? Ano gagawin mo sa Bicol? Hindi siya pinungan mo para makita mo. Para mamulat pa pati ikaw. Mami, papel mo ano po ako neto, please. Ay naku Jason ha, puro pala ko yung grades mo. Sumasakit ulo ko sa'yo. Hala, Mami. Ayoko po nasasakitan ng ulo ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Ay naku, tigil ako. Pero alam mo po, Mami, mataas ang value ng palakol noong unang panahon. Napapalitan po yun ng lupa. Sige na po, Mami, please. O sige, ito na, ito na. Thank you, Mami. I love you. Ako sa'yo. Marami na ako nasulat na artikulo. Yung walkout ng sanibong manggagawa sa Suweta sa Pampanga. Sinulat ko yun. So yung pagpuprotesta ng mga karabatan sa gobyerno araw nila. Pero yung latest ko, yung magbebenta ng gobyerno sa mga Hapon sa fishing port sa Nabotas. Alam mo bang tinasta sila halos lahat ng bahay sa Batangas? Pero ni isa, walang halat-halat. Hawak pa rin ni Marcos ang media. Hindi ka pa rin basta-basta pwede mo sila. Alam mo bang dati raw, bago ka makasulat, kinakailangan mo munang humingi ng clearance sa Camp Aguinaldo. Sabi ko na nga ba, magiging manunulat ka eh. Miski nang maliliit pa tayo eh, lahat nakikita mo. Magkapatid nga tayo. Iisang takbo ng utak natin. Diyan, hindi mo magsalita. Kahit anong ginawa nilang pagpapahirap sa akin, wala akong tinuro. Wala akong pinahamak na kahit na sino kasama. Ako si Kakokoy. Sagot!
conditioning lang naman ng isip lahat ng yun eh. Matagal ko nang kinondisyon ang sarili ko na kapag nahuli nila ako, mablankoin ko ang isip ko. Para kahit anong gawin nila sa akin, wala akong maisip na sabihin. Sino ka ba talaga? Sino mga magulang mo? Kilala mo si Ka Erning, no? Wala kayong makukuha na kahit ano sa akin. Matigas ka, Tatandaan ko yun, ma'am. Yung condition reflexes ng mga bata pa kami. Sa kondisyon kung mapapatay nila ako, hindi ako susuko. Mamamatay ako sa paninindigan ko. You should be proud of me, Dad. I'm proud of you. I always will. Hello? Ronnie, anak. Alas 2 na. Anong... Ha? Ano si Jason? Tatlo ang dinala dito kagabi. Yung isa bata pa at nasa 16 anyos pa lamang. Nasa 20 ang saksak sa katawan. Nakita namin sila sa likod ng Manila Zoo. Nakatalo pa ang mga siko at tuhod nito. At nakatali pa ang mga kamay neto ng alambre. Sa palagay namin ay kinalat ka dito padapa. Ina! Pinatay nila anak ko. Pinatay nila si Jason. Ma'am, siguro galit sa akin si ate. Kasi dapat may intention ng Pasko, ma'am eh. Boyfriend niya na yun si Bernard. Nandun pa nga yun sa burol niya eh. Kung nakita niyo, nakiyak pa nga siya ng iyak. Alam mo, ma'am, dapat papakilala na siya ni Bernard sa parents niya. Kaso hindi nga nakadating si Kuya eh, di ba? Hinintay pa siya ng mga pinsan ni Bernard. Ma'am, Bernard ni Bernard si ate. Kaya siguro galit sa akin si ate. Kasi sabi niya, ako daw magsabi ng date niya eh. Kaso, sabi ko, bahala siya sa buhay niya. Hindi galit sa'yo ang ate mo. Mahal na mahal ka. Palagi ka na kay Jules, ha? Napapabayaan mo na ibang anak natin. Parang walang ibang anak, ha? Sige mo sa kapag open ako kay Jules. Bakit? Ano bang gusto mong i-open? May problema ka ba sa akin? May problema ka ba sa ibang anak mo? Ano bang gusto mo? Gusto ko na humiwalay sa'yo. Ano? Anong gusto mong makipaghiwalay? Ganyan ba mga babae ngayon? Umaalis sila sa mga asawa nila pag gusto nilang paghiwalay? Ayos, ah. Pag umalis lang mga babae sa asawa nila, hindi talaga nila gusto humiwalay. Gusto niya lang magtaka yung asawa niya. Hanapin siya, suyuin siya, bigyan siya ng atensyon. Ah, okay. Now I get it. You even get my attention. You even showed me. Okay. Naalala ko mag-birthday ka na. Anong gusto mo? Gusto mo mag-party? Gusto mo lumabas? Gusto mo alahas? Gusto mo i-hotel kita? Ano bang gusto mo? Ang hirap mong intindihin! Yan ang hirap sa'yo eh. Kala mo lahat na bibili ng pera. Pupunta ako kay Jules kasi mas naiintindihan niya ako. Mas naririnig niya ako, hindi tulad mo. Palagi tinitignan saan ko tama ba o mali mga ginagawa ko. Palagi naririnig sa'yo. Na wala akong kwenta. Nanay lang ako ng mga anak mo. Is a man's world. Babae lang ako. Sa ilang taon na mag-asawa tayo na hindi mo ako tingnan, nakapantay mo. Asawa mo ako, Julian, ha? Hindi ko sino lang. Sana this time, maintindihan mo naman na gusto ko piliin sarili ko. Tama ka. Babae ako. Pero hindi babae lang. Ang mga kamay daw na nag-uugoy ng duyan ay ang kamay na napapaikot ng mundo.
sapagkat iyon ang mga kamay na umaakay sa sanggol hanggang sa matuto siyang lumakad at maglikot, tumuklas at magtanong at mga tuwiran, hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Pero ang may-ari ng kamay na nag-uugoy ng duyan ay mamamayan din ng kanyang bayan. Hindi siya dapat manatili lang sa maliit na silid, sapagkat nanahan din siya sa daigdig. Ang kanyang kamay ay hindi lang para sa pag-uugoy ng duyan, kundi para din tumulong magtawid sa bangka ng pagbabago.